Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ako muli ay narito sa inyong harapan. Wala lang, na-inspire lang ako na kumanta sa oras na to. Samahan niyo ako na kumanta. Kumanta tayo para sa Panginoon. Kantahan natin ang Panginoon. Because God is worthy to give the highest praise and glory mga kapatid. Kaya sa mga oras na ito, sa mga pwedeng sumabay, sa mga pwedeng alam ko marami naman nakakaalam ng kanta na ito eh. Kantahin natin yung kantang Pusong Dalisay. Napakaganda po mga kapatid na kantahan ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya kasi God deserves it. God is worthy to give the highest praise and glory mga kapatid. Kaya sa mga oras nito niya po ako na kumanta po tayo mga kapatid para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang,
Jesus. Purihin ng Diyos mga kapatid, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. A blessed Sunday sa ating lahat mga kapatid. Kumusta nga ba ang ating mga araw sa mga oras na ito? Today is a rainy day here in Hong Kong mga kapatid. Kumusta po ba tayo mga dyan sa Pinas? Kumusta? Wala lang, na-miss ko lang yung family ko sa Pilipinas. My kids, all my family. I overwhelmed lang ako kasi ko lang, I feel the presence of God this time na I just want to sing a song for Him. I just want to thank Him for all the good things that He is doing in my life. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. We are so blessed that we are still alive. We are blessed that we have a good health. We have a job. That our family in the Philippines, they are all in good condition. They are all in good health and protected by the Lord. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil totoong buhay at makapangyarihan ng Panginoon mga kapatid. Isang bagay na siyang nagpapatibay sa aking pananampalataya sa Kanya na God is truly a worthy God, a working God mga kapatid. Our life is not enough to give na ibigay sa Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay ng Panginoon, God give and do His perfect plan for each and every one mga kapatid. Yung sometimes or many times our plan is troublesome for us. Sometimes pag tayo yung mga nagpaplano sa mga buhay-buhay natin, we don't know what is in front of us, but God, kung ano yung bukas, ano yung ngayon, our future, God only knows mga kapatid. Kaya, this time of situation all over the world, wala tayong ibang kakapitan. Wala tayong hugutan ng lakas kung hindi ang Panginoon. Wala tayong ibang hihingan ng anumang bagay na hindi kayang magawa ng tao kung hindi ang Diyos lang ang magbibigay ng lakas sa atin. Kaya po mga kapatid, when God inspire you to do something, God inspire you to do something na nilalagay ng Panginoon sa mga puso nyo, do it for the glory of God. No one is perfect. No one is. We cannot say that I am perfect, you are perfect, or everyone is perfect. God is only the one who is perfect. Pero dahil lang nga sa grasya at habag ng Diyos, tayo po ay nananatiling nakatayo at buhay. Kaya napakapalad mo na sa oras na ito na you are in good condition. Hindi lang natin masasabing we are blessed dahil we have plenty of things, material things, wealth, everything. But the important one is we can still alive. We can still breathe. We are in a good condition. We are in a good health mga kapatid. Dahil ang pinaka-importante sa tao, if our health is in trouble, kung ang ating pong health is in danger, we don't know when and how God can get it in that time na kukunin na ng Panginoon ang mga buhay natin when we are na-recognize natin that we are in the last part of our life na kukunin na ng Panginoon. Yung nararamdaman na natin talaga na your physical body is weak, but your spiritual is strong. The best thing na kung ang ating pong mga physical is weak, ang the best thing that we have to prepare is our spiritual. Dahil po mga kapatid, when we are in spiritual na kalagayan, yung malakas tayo sa mga bagay na spiritual, ang Panginoon ang magbe-bless sa mga bagay na kasunod na mga ginagawa natin. Because everything will come na sa lahat ng gagawin natin, God will bless us. God will honor the things that we do in the glory of God. Kaya po mga kapatid, sabi nga ng salita ng Panginoon na bilang tayo ng mga tao, we have to
give the highest praise of glory sa Panginoon because God created us to give Him praise. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo ngayon mga kapatid, kung ano man pinagdadaanan mo, sa Panginoon lang talaga tayo hahawak o panghahawakan natin yung mga salita ng Panginoon. Kasi ang sabi niya nga sa book o asa na ba yan? Ang sabi niya I read ang verse na i-share ko sa inyo. Meron akong verse dito na nagbibigay ito ng pag-asa sa akin mga kapatid during these weekdays na kung saan is sometimes we feel that we are weak, but God is strong enough for us to give us the strength. Kaya po mga kapatid, ang sabi niya dito sa Joshua 1 chapter 1 verse 68, sabi niya dito na be strong and courageous because you will lead these people to the inheritance, the last and soul of their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you to do. Turn from it to the right or to the left, that you may successful whenever you go. Keep it, sabi ng salita ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, and then sabi niya, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, and you will be prosper and success. God required us mga kapatid na kailangan din tayo maging strong, kasi dito sa mundong ito, if we are not become a strong woman of God, if we are not become a strong man sa Panginoon, we can never stand maraming mga temptation, maraming mga pagsubok na dumadaan, which is napakahirap. Kumbaga kahit po na bilang tayo po na tao, talagang especially for this day po, talagang andun po yung mga struggle, andun po yung mga pagsubok na dumadating sa mga buhay natin, especially from the Philippines. But we have to think positive na sa mga panahong ito, we are still blessed. Yung kumbaga natin yung mga bagay na nakikita natin na positibo. Huwag tayong mag-focus sa mga bagay na negatibo. Huwag tayong mag-focus na yun nga, all about the COVID, yung mga pandemic, we cannot go out, hindi pa tayo pumupunta sa normal na sitwasyon. Pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon mga kapatid. In almost one year na this kind of situation all over the world. Kumbaga, we are still blessed. May purpose ang Panginoon mga kapatid kung bakit natin napagdadaanan ng mga ganitong mga sitwasyon. Kasi gusto ng Diyos na gumilos siya sa mga buhay natin. Gusto ng Panginoon na tumawag tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon na lalo pa niyang ipakita sa atin ang pagiging Diyos niya sa mga buhay natin, especially in our personal life. In this situation, we can see the grace and mercy of God na siya po talaga yung kumikilos. That which is we cannot do it by ourselves. Kaya po mga kababayan ko, mga kapatid, kaibigan, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, the very best thing we have to do is to pray. Kasi yun ang promise ng Panginoon, that He will never leave us nor forsake us. Kaya po mga kapatid, as the Lord commanded us to be strong, na maging courageous tayo. Dahil yun po ang nais ng Panginoon. At saka po patuloy natin pagbulay-bulayin ang kanyang mga salita. Huwag tayong humiwalay sa mga pangako ng Panginoon. Dahil tayo bilang mga tao, marami tayong mga pangako na sablay talaga. Pero ang Diyos, once He say it, I will tell you, 200% that He will do it. Kaya po mga kapatid, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, be strong and call upon the name of the Lord
As he said, call unto me, and I will answer thee, and show the great and mighty things which thou knowest not. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon sa Jeremiah 33:3. And then he said also in John 14:14 na, ask anything in my name, and I will do it. Kaya po mga kapatid, don't lose your hope, because God is bigger than this earth. Ang Panginoon na gumawa sa iyo, ang Panginoon na nagbigay ng buhay, panimula na ikaw ay bata hanggang sa kung ano man ang ano mo ngayon, is very powerful. Kung i-imagine natin paano kinumand ng Diyos na magkaroon ng mundong napakaganda na nandito tayong nabubuhay, kung paano nagkaroon ng espesyal ang tao sa mata ng Diyos. Very special tayo sa mata ng Panginoon dahil siya mismo nanggaling tayo sa Kanya. Kaya po, wag tayong manghinawa, wag tayo pong manlupaypay na this is not the time for us to give up. Na kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin ngayon, kung ano yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin ngayon, let's do it. Let's stand firmly mga kapatid. Let's be courageous. Let's be strong in faith in the Lord. Kaya po, magpatuloy po tayo mga kapatid. Kung ano man yung naging plano mo, ano man ang plano ng Panginoon sa iyo, just go. Katulad nga po mga kapatid sa isang karera, you need to continue to run. Dahil kapag hindi ka tumakbo, huminto ka, hindi mo talaga makukuha yung prize mo in the end. Kasi the prize during the time that, katulad ng sa athletes, if you are doing your best, diba may mga preparation pa yan bago tayo pumunta sa field, bago for example, lalo na ngayon Olympic, diba? Marami silang preparation, maraming mga struggle na nangyari, maraming training. Parang ganun din po sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Panginoon, na meron din tayong training. Ang training field natin is in this area, sa mundong ito. Even though we are in the battle, we are in the field, this is our training goal na ginagawa natin. But if we can endure this situation that we have right now, is in the end po yun, sa huli, nandun yung promise na sa huli. Kaya just stand firmly, takbo lang tayo, tumayo lang tayo, even though you can do it slowly, but surely you can do it at the end. Kaya po, purihin ng Panginoon, nawa po ay nagbigay ito ng inspirasyon sa ating lahat. Nagbigay po ito ng isang pag-asa na muli tayong makapag-encourage through this platform mga kapatid. Kaya po mga kapatid, be strong in your faith. Just focus to Jesus. Just call upon His name. Just continue serving the Lord until the end. But God, sabi nga ng Panginoon, diba? Who endure it until the end, the same shall be saved. Kaya po mga kapatid, umpisahan mo na yun tapusin mo na hanggang sa huli. And be ready always mga kapatid. Kaya po maraming salamat sa gabing ito na binaunlakan nyo ako na muling kayo po ay aking makausap, kayo po ay aking po ma-encourage through this platform. Maraming salamat po mga kababayan ko, mga kapatid ko. Kaya salamat po talaga. Salamat sa mga manunood at patuloy na nanonood ng aking mga video. Maraming salamat. Ginagawa ko ito para sa inyo, especially for this time of situation all over the earth that we are doing. And God inspired me. That's why I do this. Kaya salamat po sa lahat ng mga manunood. Just continue to like, subscribe, and tap the notification bell that you will update in my latest video. Thank you and God bless everyone. Blessed Sunday to everyone. Bye bye. God bless.